ng trabaho, yung mga personal issues natin. Pero sobrang, ayan, pag-usapan po natin ito ngayong hapon. Yan. Courage. Sa Tagalog, lakas ng loob. Ito daw ay the ability to do something that frightens one. Ito daw yung kakayahan na meron daw tayong kayang gawin kahit tayo ay natatakot. Diba tayo kapag natakot tayo, minsan naninigas na lang tayo. Diba? Yung mga bata, kapag pinatayo ng guro sa harapan, diba? Natatakot tayo. Kaya, tama po ba? Ganun ang ginagawa sa atin ng takot. Sa mga matatanda, kapag ano ba kinakatakutan ng matatanda? Mga asawa. Diba kapag nahuli ng asawa, naninigas din sa takot. Pero ngayong hapon, pag-usapan natin ay yung lakas ng loob. Ito daw ay abilidad na may kaya kang gawin kahit merong nakakatakot sa harap mo. O wag naman sana matakot sa mga asawa natin kasi ano yan, fearfully made yan ng ating Panginoon. Amen? At pangalawa, strength in the face of pain or grief. So kapag ikaw daw ay nasasaktan, pero malakas ka pa din, ang tawag sa iyo courageous. Kapag ikaw may pinagdadaanan, kapag ikaw nagluluksa, pero ikaw nakuha mo pa rin maging matatag, ang tawag sa iyo courageous. Pakitignan ngayon mga katabi niyo, courageous ba yan? Yes, courageous ako. Courageous, amen. Yan, naunawaan po ba natin kung ano ibig sabihin ng courage? Amen. Anong Tagalog ng courage? Lakas ng loob. Lakas ng loob. Very good, children. Pangalawa, kindness. Ang Tagalog po ng kindness ay kagandahang loob. Ano pong ibig sabihin? The quality of being friendly, generous, and considerate. Sa Tagalog, palakaibigan. Palakaibigan ba tayo? O kapag may lumalapit pa lang sa atin, ininiwasan na natin. Mapagbigay, nagbibigay daw. O tayo ba ay madamot? At maalalahanin. So, sobrang dali po ng malaman kung tayo ba ay kind. Tayo daw ay palakaibigan, mapagbigay, at malalahanin. At sa pang ibig sabihin ay mabuting gawa. A kind act. So, yan. Yan po ang pag-aaralan natin ngayong hapon. Yan, hiramin muna natin to. Sa sobrang tapang, nakalimutan na ang kabutihan. Ako, sobrang halaga po nito, lalo na po ngayong panahon. Kasi lahat po tayo, may kanya-kanya tayong pinaglalaban, hindi po ba? Amen? Amen. Amen. Pero ngayong hapon, paalalahanan po natin ng bawat isa na tayo po ay Kristiyano. Ano pong ibig sabihin ng Kristiyano? Kalimutan na. Imitating Christ. Ibig sabihin, ginagaya si Kristo. Nakalimutan na ang Diyos. Medyo. Christ-like. Nakalimutan na ang Parang Diyos. si Kristo. Tulad ni Kristo. Ay, nawala pang volume. Yan, thank you po. So ito po ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Ginagaya si Kristo parang si Kristo. Kaya tayo po, kapag sinabi po natin na Kristiyano ako, naku, napakabigat po nung trabaho, napakabigat po nung responsibilidad. Amen. Kasi kapag sinabi natin sa mga kaibigan natin na Kristiyano ako, tapos laging nasa inuman, ay ganyan ba si Kristo, laging nasa inuman? Nakaw! Alright. Aray. Kaya dapat maging maingat tayo sa ating mga testimony. Kasi nga, imitating Christ, ginagaya natin si Kristo. Parang si Kristo. Kaya muli po, ano sabi kanina? Sa sobrang tapang, nakalimutan na ang kabutihan. Kasi mamaya, baka yung mga pinaglalaban natin sa ating buhay, hindi na pala bigay ng ating Panginoon. Kaya maging maingat po tayo. Amen? Amen. Ayan. Courage rooted in God's presence. Sa Tagalog, ang kalakasan daw ng loob, ang lakas ng loob ay nakaugat sa presensya ng Panginoon. Kaya sobrang halaga po niyan na kailangan yung courage natin, saan ba nanggagaling? Sa Diyos ba? O sa mundo? Sa katabi ko? Sa trabaho ko? Pwede tayo marami tayong pwedeng pagkuhanan ng courage Pero ngayong hapon, hindi sana, ang panalangin ko, ang maging panalangin po natin ng bawat isa, na ang courage natin ay deeply rooted sa ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. Sabi po sa Joshua 1:8, 1 verses 8 to 9,
Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa, sapagkat ako si Yahweh ng iyong Diyos ay kasama mo saan naman magpunta. Amen? Amen. May kasunod pa yun. Sabi sa Deuteronomy 31:6, magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo, hindi niya kayo iiwan o pababayaan ba. Napakaganda po nun, hindi po ba? Nakita po natin sa pangako ng Panginoon, kapag tayo inuna natin siya, sigurado merong lakas ng loob. Diba? Yun yung pangako sa atin ng Panginoon. Na kapag inuna natin siya, bibigyan niya tayo ng lakas ng loob. Amen? Next. Kindness reflecting God's heart. Yan, sobrang halaga po nito. Naku, dito maraming Ako po, kapag naririnig ko yung ako, mabait ako sa mabait sa akin. Naririnig niyo po ba yun? Amen. Kapag sinabi niyo yun, hindi po kayo mabait. Maniniwala po ba kayo? Hindi po. Maniwala na po kayo. Opo. Maniwala po kayo sa akin. Kasi nga, sinasabi sa salita ng Diyos, kahit daw ang magnanakaw, kahit ang mamamatay tao, mabait sa kanila. Pero tayo mga anak ng Diyos, kailangan mabait tayo kahit hindi mabait sa atin yung tao. Amen? Amen. Basahin po natin ang nasusulat sa Efeso 4:32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At mapagpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Diba? Napakaganda po nun. Lagi tayong maging mabait at unawain sa ating mga kapatid. Lalo na, sinasabi tayo ito ng Panginoon kasi alam ng Panginoon na maraming magkakamali sa atin. Maraming makakagawa ng pagkakamali sa atin. Maraming mambubwisit sa atin. Pero nasabi sa atin ng Panginoon, maging mabait at maawain sa isa't isa. Iyon po ang gusto sa atin ng Panginoon. At iyon naman po talaga ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Bakit tayo maging mabait? Kasi mabait yung ating Diyos. Bakit tayo maunawain? Kasi maunawain ang ating Diyos. Sabi nga, di ba, Christian? Imitating Christ. Christ-like. Tulad ni Kristo. Kaya dapat kapag sinabi natin na Kristiyano tayo, maging maingat po tayo, Kasi lalo ngayon sa Facebook, nakapakadaling makita ng isang ay, akala ko Christian to. Bakit laging alamura? Diba? Alamura ba si Kristo? Ganun agad magre-reflect yun. Kaya, maging responsible po tayo sa ating mga words and action. Next. Yan. Ang courage na galing sa Lord ay may direction. Pero, ang courage ng mundo ay destruction. Yan. Ako po, nalulungkot po ako sa Facebook kapag may nakikita po akong mga balita. Nakabalitaan niyo po ba yung nanay na sumugod sa school na may dalang itak? Amen. Kasi binubuli yung anak? Nabalitaan niyo po yun? Apo. It's a form of courage. Form yun ng courage. Lakas ng loob. Pero ano yung bunga ng pagkatapos nun? Pagsisisi. Distraction yun. Paano natin malalaman kung ang courage na meron tayo ay galing sa mundo o galing sa ating Diyos? Una, kapag nagkaroon tayo ng kapayapaan at kaayusan, yan, sigurado galing yan sa Panginoon. Pero kung yung lakas ng loob natin, ipapahamak tayo, galing yan sa mundo. Yan yung pag-aaralan natin mamaya, mas maunawaan natin kung ano ba yung courage na meron tayo. Amen? Amen. Amen. Yan. Pag sinabang courage, o kaya lakas ng loob, parang ganyan agad yun ang isip natin Laban. Laban na laban, no? Pero mamaya, mas maunawaan natin ang courage na hindi lang pala parang ganyan. May ganun pa pala. May iba pa pala. Meron nga sabi, etong meme lang po ito sa Facebook, no? Kinuha ko lang, hiniram ko lang po. Sabi ng motivational speaker, unleash the lion in you.
Tapos yung layon pala sa natin, ganito yung itsura. Nakikita niyo po ba? Ganyan daw. Naniniwala ba kayo? Papayag ba kayo na ganyan yung layon sa atin? Hindi. Ako hindi po ako papayag. Kaya ngayong hapon, sisiguraduhin natin yung layon na sa atin ay kayang kumain o kayang lumapak ng mga demonyo sa ating buhay. Amen? Amen. Amen. Ano, nakapaningil na ba kayo sa mga katabi nyo? Ala pa. Pwede nyo singilin ha. Yung mga inaantok, yung mga ayaw magbayad, isumbong nyo sa akin. Yan, simulan na po natin. Different type of courage. Tulad kanina, no, akala natin yung courage, yung kayang lumaban, kaya yung humanda ng gera. Akala natin ganun lang yung courage. Pero ngayong hapon, meron pong 4 na iba't ibang uri ng courage akong hinanda para sa atin. Una, courage to let go of the past. O, sobrang halaga pala nito. Yung pagpapatawag, yung letting go of our past, moving on. Especially kung meron tayong mga kabiguan, nakagawa ng mali sa atin. Hanggang ngayon, nakapako pa rin tayo. Pero sinasabi dito, no? Courage to let go of the past. Kapag pala tayo naka-move on, courage na pala yun. Kasi nilet go natin eh. We let go and we let God. For example, ang tagal na nangyari, hindi sa'yo mabigay ng Panginoon yung pinagdarasal mo. Kasi hindi mo mapatawad yung tao nagkamali sa'yo. Diba? Amen. May inaabot yung Panginoon. May inaabot yung Panginoon. Hindi mo maabot yung inaabot ng Panginoon kasi may iba kang hinahawakan. Yung past mo. Kaya sobrang halaga po na maka-move on tayo sa ating mga sa ating mga damdamin, sa ating mga pinagdadaanan, sa ating mga problema, sa ating kabiguan, sa ating mga kalungkutan. Ayun po tinuturo sa atin ng Panginoon to let go. Kasi magkaiba po yung nakalimot sa nag-move on. Pakisabi nga sa katabi mo, move on ka na, move on. Yan. Kasi ang pinagkaiba po nung nakalimot sa naka-move on, pag nakalimutan mo na, tagal mo nakalimutan, naalala mo, nainis ka na naman. Pero yung naka-move on ka na, naalala mo, pero wala nang epekto sa'yo. Kaya sobrang halaga na kailangan maka-move on tayo, hindi makalimot. Amen? Nakamove on na ako. Amen. Sige, palakpakan po natin ang Diyos. Yan po, muli po, no, courage to let go of the past. May kwento po sa Bible. Sino nakakilala kay Moises? Amen. Diba, no, kapag isipin natin ng Moises, courageous agad, malakas agad ang loob. Bakit? Isipin nyo, isa lang siya, tapos binitbit niya yung buong Israelites. Pwedeng isipin na lang natin, si Kuya June. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've all